Hello guys! Isang mapagpalang araw na naman pong muli sa ating lahat. Muli ang inyong lingkod ay nagbabalik upang talakayin ang ating TARI tutorial number 1.19. Ito ay nagpapatungkol sa iba't ibang uri ng pagsasapin sa paa ng manok. So, ano pa inaantay natin guys? Simulan na natin, baka simulan pa ng iba. Bago pala natin simulan guys, no, shoutout nga muna pala sa ating mga kaibigan. Kay Super King TV, shoutout sa iyo, God bless po. At kay Yung Pogi, shoutout sa iyo. Kaibigang Yung Pogi, pasensya na, hindi ko po alam kung saan kay PPM. And shoutout din sa bago nating kaibigan si Honesto YouTube channel. Honesto YouTube channel, shoutout sa iyo. At kay Palong TV, shoutout sa iyo kaibigan, Palong TV. At shoutout din kay Peter Ian Tumamak. Ayan, shoutout sa iyo. God bless po sa inyong lahat. And shoutout din sa lahat ng ating subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong lingkod. Naway gabayan tayo ng Panginoon saan man tayong sulok ng mundo naroroon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon guys, doon tayo sa aking munting table gagawa ng pagtatari. Pagsasapin. Ipapakita natin ng iba't ibang uri ng pagsasapin. Tara guys! Okay guys, simulan na natin. Andyan na po lahat ng ating gamit. Ngayon guys, ang uunahin nating ipakita ay ang pagsasapin gamit ang leather boots. Ito guys, ang paa ng manok is maganda naman ang plastada. Halos same lang sila ng taba, ito at ang dulo. At ang ibabaw, baba at ibabaw. So, gawin na natin guys. Ang sapin nga palang gagamitin natin guys pag leather boots ay nasa 20 inches lamang. Yan lang po ang haba niya guys. Yan. Nasa 20 inches. Ganito lang siya guys. Lagyan natin ng tatlo sa ibabaw. Isa, dalawa, tatlo. And then bababa na tayo. Isa, dalawa, tatlo. And then, wag natin kalilimutan yung hilot guys. Importante yon. So, ayan siya guys. Dadagdagan pa natin. 4 ang baba. And then, iaakyat na natin dahil yung sa taas is medyo mababa. Ayan guys. Kita nyo? Yan po ang lapat. And then, ito nga pala ang ating Mexican leather boots. So, ilalapat lang natin. Make it sure lang guys na pag gumamit kayo ng Mexican leather boots is lagyan nyo siya ng magandang pagkit. No? Lalagyan nyo siya ng magandang pagkit. Para kapit na kapit siya. Yun po ay iwas ikot. Yan, ganun lang guys. Ganun lang kasimple ang pagsasapin gamit ang leather boots. So, diyan ka na babase kung anong sipat ang gusto mo. Ikaw na ang mag-a-adjust kung mag-center as ka ba or mag right pelvic. Kapag ka right pelvic guys, ito is ibababa pa po natin ng konti papunta roon. So, halimbawa ganito po. Ayan. Ibababa pa po natin. Yan. Basta make sure lang guys na nakapagkit po kayo ng maganda. Para po
maganda po talaga ang lapat ng ating Mexican leather boots. Ayan. So, okay na guys. Yan po. Ganun lang po kasimple ang pagsasapin ng gamit ang Mexican leather boots. Tabi na natin yan guys. Tapos na tayo dyan. Babadbad na tayo. Sunod naman natin ipapakita guys ang paggamit natin ng ordinaryong leather boots. Ito yun guys. Oh. Ito lang ang ordinaryong leather boots natin. Common. Ang sapin naman na gamit natin is nasa 47 inches. No. Same lang. Yung gagawin natin guys is ito naman sa kanya kung paano siya tarian. Total magkasing ano lang naman taba kahit dito na tayo malapit sa puno. Lagyan natin ng 3. Ilan na yun? 2. 3. And then bababa na tayo guys. 1, 2, 3. Ngayon, pagka ano natin guys, titingnan natin kung pantay. Yan Ito po yung tinatawag na pantay lamesa. Yung ito at ito magkapantay. Pero ito sa tingin ko mas mababa po ito. Lalagyan ko pa po siya ng isa. Ayan. Kahit hindi na po natin bilangan to, basta makakita nyo na po na ito at ito ay, itong taas at baba ay pantay. Pwede na po yun. Pantay lamesa po yun. Depende po kung gusto nyong patingalain ang inyong tari, ay kakapalan nyo po yung baba. Kung gusto nyo naman pong payukuin, kakapalan nyo naman po yung taas. Yan guys, lagyan natin ng 3. At pagkatapos ng 3, hilot. No? Tatanggalin natin yung mga hangin-hangin para po sigurado tayong nakalapat po yung ating tari. Para po pag hinampas po yan ng ating manok, hindi na po siya gagalaw dahil dati na po siyang siksik. Itong pangatlong ikot natin guys. Ayan. Since mahaba pa guys, mahaba pa. Dadagdagan pa natin, pero isusure lang natin na pantay pa rin to sila. Dahil ang sapin, ang ginagawa nating sapin ay yung tinatawag na pantay lamesa. Nagdagdag ako ng 2 sa taas guys. Dadagdag po ako ng 2 din sa baba. Kita nyo ba guys? Yan. And then maglalagay na tayo ng paunan. Ganun lang kadali magsapin gamit ang common natin na leather boots na ginagamit, no? Yan na guys siya. Ganun lang guys. Ngayon ito ang ating pangalawang pagsasapi, no? Ito ay common. Kalimitan po ng mga nagtatari ay ganitong leather boots po ang ginagamit. Sa akin po kasi kung pag ako nagtatari, kung ano po ang maisipan kong gamitin, yun po ang aking ikakabit. Kaya po naka-ready po talaga yung ating mga gamit na yan. Before po tayo pumunta ng laban, naka-prepare na po yan, nakapaglagay na po tayo ng pagkit. Gabi pa lang po maglalagay na tayo ng pagkit, or limbawa ngayon, bukas po ang laban. Ganon po ang inyong lingkod guys. Ang ating mga katari at ating mga ka-YouTubers dyan na nanunood, sana is
tayo ay makaambag na naman. So ngayon guys, ang pangatlo natin pagsasapin gamit ang ating pinakamahabang sapin. Ito ay yan o. Kita nyo ba guys? Ang haba na ng tinakbo. Ito ay 6 feet. Dito ako nagsimula sa pagsasapin ng ganitong klase. Dito po ako natuto yung sinauna na dapat po ay malaman po o makita rin ng mga baguhan nating mananari dahil malamang wala na pong gumagamit nito ngayon. Ayan, 2 ikot at pangatlong ikot. Ito guys ay ang sinaunang pagsasapin. Sinaunang pagsasapin guys. Baba na tayo. Tatlo uli. 2. And then 3. Same lang guys, yung sinaunang pagtatari at yung ngayon ay hinihilot pa rin po. No, tinatanggal po natin ang hangin. And then susukat po tayo para po dahil ito po ay hindi leather boots. Gagawa po tayo ng pagsasampahan. Ayan lang po ako gumawa ng pagsasampahan ng ating paunan. Ayan guys. And then bibilutin po natin ito. Dahil ito po ang sasakyan ng ating paunan. Ito naman guys is nasa sa inyo din kung anong sipat ang gusto nyo. Halimbawa, ayan, ilalagay po natin dito banda. Ayan ha. Ayan. Ayan na guys. And then, iikutan natin ng isa. Para lang siya mag-lock. And then, akyat na tayo sa taas. Ayun. At dito sa taas guys, gagawa naman tayo dito, magtupi po tayo ng same na ganon, kahit mga tatlong tupi. Ano? Iikot muna natin isa guys para mas maganda yung ipit niya. Yung iipit natin naman siya guys doon, no. Napansin nyo ba guys? Yun, no. Ito, to. Yan. Para maipit siya. And then, kabila na naman. Paiksi to guys. Kung ito dito, hindi siya magpapantay. Dito na siya banda tutupi. Yan. Kita nyo? Lagyan natin kahit hanggang 3 o 4. And then, isisiksik na naman natin doon sa loob para maipit. And then lalagay na tayo uli ng pangatlo. Ito na guys. Ayan. Ayan na siya guys. Ngayon, ito ay tutupiin natin ng mapapantay din doon dito. Papunta dyan. Yan. Ayan guys. Yan po ang sasakyan ng ating paunan. And then, babalutin na natin siya para hindi siya kumawala. Yan. 1, 2. And then baba na tayo. Ilalak din natin ito. 1, 2. Kung napansin nyo guys is mababa ito kaysa dito. No, kasi makapal po 'yun. Hahabulin po natin 'yun.
hilot, and then isa pa, hilot, and then isa pa, and then hilot. Ayan na siya guys. And then maglalagay na tayo ng paunan. Ito po ay ang ating sinaunang pagsasapin. Lapat na lapat din naman guys. Oh. And then dito. Diyan na po tayo magpapaapak ng ating tare. So sana guys is nagustuhan nyo ang video natin for today, no, sa about sa tatlong uri ng pagsasapin ng pagtatare. Kung nagustuhan nyo man ang video ito at hindi ka pa subscriber, hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang. Paki-hit na rin ang ating bell button para maging updated ka sa bawat video ang ating i-upload. Paki-like and share na rin po. Ayan. Ayan guys, no. Maraming salamat guys. Hanggang dito lang muna ang ating tutorial na ipinakita ang tatlong uri ng pagsasapin. Bye-bye!